Ito po bang ginagawang investigasyon ng Senado? Nagsimula na yung Blue Ribbon Committee. Tapos itong pagsilip din po na ginagawa ng House tungkol dito sa mga anomalya sa flood control projects. Of course, taking the cue from the President. Do you find them credible? Siguro I would find the Senate more credible. More credible. Yung House, narinig mo naman si Presidente, sinabihan niya, mahiya na kayo. Kanino ba niya in-address yun? Mahiya na kayo. Ibig sabihin, meron siyang matinding mga informasyon, reliable sources, kung sino talaga yung involved doon. Pangalawa, doon sa House, sino ba merong moral ascendancy? Isipin mo, ako nga, I cannot imagine the House conducting an investigation facing the contractors, facing the DPWH personnel. Tapos yung ibang miyembro nila doon involved sa pagtanggap ng kanilang porsyento. I cannot just imagine na kaya nilang harapin yung ganun. Di ba kahihiyan yun? Konsensya na lang yun. Pero sila, lakas-lakas na loob nilang humarap ng ganun. At tapos ang iniisip ng mga contractor at yung mga engineer dyan, ikaw nga dyan, at the back of their mind, ikaw nga dyan, tumanggap ka, ako pa nag-deliver sa'yo. Siguro meron pang ganun na nangyari doon Kaya, talagang it's a very uncomfortable na situation siguro. Pero, alam mo, kung minsan walang konsensya na yung mga tao dahil sobra wala talaga they don't really care. Wala nang sira na yung kanilang moral values, kaya kita mo nga nung sinabihan sila ng mahiya kayo, yung iba pa nga dyan, nagpanggap pa nga, nakala mo inosente, nagpalakpakan pa, Ang sumigaw dami pa. nagpalakpakan yung iba mukhang napilitan. Anyway, sa pagtaya po ninyo, Mayor, ilang porsyento kaya ng House ang merong bahid pagdating po dito sa corruption sa flood control? Alam mo, marami rin matitino dyan. I cannot really determine kung ano talaga yung exact na percentage. I cannot right now determine. Kaya marami rin sa kanila talagang involved. Kasi, kumbaga parang naging kalakaran na sa kanila yan Kalakaran na, kumbaga, if you cannot beat them, you might as well join them. In a way, it's already a cottage industry dyan parang cottage industry, parang livelihood na rin nila. Kaya siguro pati yung mga matitino, minsan napipilitan. Yung iba naman, tahimik na lang kasi dala ng pangangailangan, kailangan din nilang mag-deliver. Yung iba naman, alam mo naman, election, kailangan nila ng pera kasi doon sa lugar nila talagang kailangan bumili ka ng boto, mga ganon. Kaya ang daming factors kung bakit nila ginagawa lahat yan. Pero, so nabanggit sabi ko nyo na, kasi marami rin matitino talaga na maayaw dyan. meron naman, in fairness, no? Base rin naman sa pagsasaliksik natin, marami rin namang dyan, straight, no? Okay, ito, nabanggit nyo na you find more credible yung investigation sa flood control corruption ditong mga nasa Senado. How so? Given the fact na meron ding lumabas na balita na itong mismong Senate President involved sa insertion. Tapos, nadadawit din sa issue yung mismo majority leader, si Joel Villanueva. Kaya nga sinabi ko na between the two, mas credible yung isa, di ba? Pero so far as siyempre, alangan pa rin ako. Kasi nga, considering the fact na may issue nga do sa Senate President. And besides, siguro, nabalitaan mo rin siguro yung involvement niya dun sa alleged involvement niya dun sa yung tinatawag na small BICAM, wherein dun talaga nila minassaker yung GAA 2025. So, kumbaga, may alanganin ka pa rin. Trust pa rin ang issue dyan, trust. May na po ba? Meron na po bang invitation sa inyo? Either House or the Senate to appear in their respective investigation? Well, wala pa naman akong natatanggap na notice or summon na mag-appear ako. Either both sa House or sa Senate.
Okay. Ito kasi yung gustong malaman din. No? Kung sa pagtaya ninyo, at hindi lang naman kayo nagsasabi nito, no? Meron, or baka naman marami, ng mga kongresista, o baka pati mga senador, ang involved dito sa corruption sa flood control. Paano sila mapapanagot sa kahit anong investigasyon? Given the Kaya fact nga, also, base sa pagtaya ninyo, mas malaki pa yung porsyento ng mga corrupt na politikong gano'n. Paano sila mapapanagot? good point, Christian. Mahirap talaga kasi wala silang pinirmahan, di ba? And the only way to pin them down is testimonies, personal knowledge Whistleblowers. ng mga tao. Whistleblowers. Yes, precisely, whistleblowers. At dapat may corroborative evidence din, testimony. Kaya nga yun ang binabanggit ko na kailangan talaga ng investigador. Yeah. Hindi pwedeng basta-basta sino na lang ang pwedeng mag-imbestiga. Kasi doon sa investigation, meron mga tradecraft yan, may mga skills, mga talent yan. Kung paano makapag-produce ng matibay na ebidensya. Ang testimony, ebidensya yan. Testimony, ebidensya yan. So, the only way to do it is use an investigator. Okay. Na-monitor ko sa mga balita, no, na kayo mismo, nung tinanong kayo, you're not willing to lead an investigation, assuming that you would be asked, no? Pero bilang isang dating investigador, no, at ngayon, public official na halal, paano ba dapat yung maging takbo ng investigasyon? Para Well, mapanagot lahat, hindi lang yung mga contractors. Kasi lahat yan kumita, no? Pero baka naman yes. sila lang yung mapanagot. Eh, tuloy-tuloy pa rin yun kung sakasakali. How should an investigation proceed? Pero sa akin, I would like to base it on what we did dun sa NIA. No? Unang-una siguro, kailangan mo ng... And by the way, gusto ko lang klaruhin, hindi ako yung talagang over-enthusiastic to investigate. The reason why I mentioned that I would like to volunteer is simply to emphasize na the investigation, there should be an investigation and it should be done by a third party. Kaya nga sinabi ko na dapat third party, hindi pwede yung mismong house ang nag-iimbestiga, no? Kaya yun ang kwan ko doon, yun ang opinion ko doon, Ngayon, how do I do it? Just like what our experience dun sa investigation ng NIA, the first thing that you have to do is collect the pieces of evidence, At isa dyan are the documents. Kailangan pag-aralan mo yung dokumento, kailangan may tinatawag na document exploitation dyan, no? And on the basis of that, papatawag mo na mismo. Sa akin, the first people to investigate are the DPWH. Ayan, tatawagin mo yan. Pagkatapos niyan, yung mga contractors. Then, witnesses. Then, go out in the field and conduct inspection. Magdadala ka rin ng mga technical people doon para pag-aralan nyo lahat. Magme-measure kayo lahat doon. Tapos visual. Magdadala ka rin ng mga engineers para maghuhukay kayo doon. Magbubungkal din kayo doon. No? Tapos, pakipag-ugnayan din kayo sa COA para tignan nyo rin yung mga data nila. Pupunta rin kayo sa MGB, kausapin nyo rin yung DANR, makikipag-usap din kayo dun sa RBCO, ito yung River Basin CO, yung office. And then makikipag-usap din kayo dun sa mga integrated water resource management kasi dapat kasama sila lahat. And at the same time, titingnan mo rin yung yung Bids and Awards Committee, how they conducted it, paano yung pag-aralan mo yung mga dokumento nila, titignan mo yung net financial contracting capacity ng bawat bidder. Yun ang mga titingnan mo. Katapos titingnan mo rin yung bid amount ng mga bawat bidder. Kasi kung titignan mo dyan, mga 1%, 2%, alam mo na rig yan. Pero kung biglang may nagbagsak yan ng mga 20%, alam mo yan na may labanan talaga ng bidding yan, matino talaga ang bidding yan. Pero Opo. sabi ko nga, bihirang-bihira na nagkaroon talaga ng bidding yan. Opo. Bihirang-bihira. Pero Mayor, doon sa binabanggit yung detalyadong proseso ng pag-iimbestiga, mukhang matutumbok dyan yung DPWH, yung mga kontraktor. Paano mapapanagot naman yung mga politiko na nangumisyon, for instance? Yun ang tradecraft. Yun ang tradecraft, Christian.
Hindi ko na siguro kailangan banggitin muna. Tradecraft. Kasi isang iniisip dyan, Baka makapaghanda pa sila. Baka oo, makapaghanda pa sila. pero may paraan. Yeah, meron paraan. Kasi naturally, no, logical way of looking at it is dapat merong whistleblower from, let's say, DPWH siguro, from a contractor, tapos siguro sabayan ng lifestyle check nito mga politiko na ito, yung mga biglang bumibili ng kung ano-ano mga mamahaling sasakyan, nagpapagawa ng kung ano-ano mga masyon, di ba? Oo. Hindi naman ganun kadetalyado. Parang ikaw na rin yata pwede ka na mag-imbestiga, Christian. Pero pwedeng ganun po, di ba? Dapat pumasok ang AMLAC dyan, for instance, hindi po ba? Tradecraft, Christian, Tradecraft. Okay.